Sa pahayag ni Maluti Kia, isang kilalang political strategist, lumilitaw ang kanyang malakas na paninindigan laban sa kasalukuyang administrasyon, partikular na sa mga isyu ng katiwalian sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Lizeth Mags. Ayon sa kanya, hindi makatarungan ang mga hakbang na kanilang isinasagawa sa gobyerno, lalo na sa mga usaping smuggling at paglagana muli ng iligal na droga sa bansa. Ipinapahayag niya ang kanyang pangamba na ang pagkakaroon ng mga ganitong mga opisyal sa pamahalaan ay nagdudulot ng kaduda-dudang pamumuno at pagkakaroon ng tiwali sa sistema. Naglalantad ang kanyang mga salita ng isang malakas na tinig laban sa korupsyon at kawalang katarungan sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag, binibigyan niya ng boses ang mga mamamayan na may mga pag-aalinlangan at pagkabahala sa kasalukuyang kalakaran sa pamahalaan. Ang ganitong uri ng kritisismo ay mahalaga sa isang demokratikong lipunan upang masiguro ang transparency at accountability ng mga namumuno sa bansa. Well, isang ganitong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ma'am Malu, ang pamagat o paksa noong candlelight prayer rally dyan sa Cebu City kagabi for transparency, accountability, peace and security. Ito ba ay meron ngayon sa Administrasyong Marcos? At kung ikukumpara mo yan doon naman sa nagdaang administrasyon, meron ho ba yan? Wala. Well, alam mo, yung mahirap i-compare doon sa nagdaan kasi 6 na taon yan. Ito, 2 taon pa lang. Pero makikita natin accountability, wala. Wala. Bakit? Sino ba ang nagsimula ng People's Initiative? At kanino galing ang pondo? Di ba nag-deny na sila? At iniwan na lang hanging dry si Mr. Oñate at saka yung grupo ng mga abogado. May transparency ba? Wala. Wala. Bakit? Liquidation by certification nga eh. May kinulungan ng mga host nyo, di ba? Yes. Dahil ayaw sabihin kung saan nanggaling yung impormasyon. At dahil doon, si SMNI ay binandera nila na ang daming illegalities sa kanilang franchise. Peace, kamamatay lang na 6 na sundalo sa Lanao del Norte, no? Marami pang peace and order situation na nangyayari dito sa atin. May pinasok na Taho restaurant malapit sa Ika at Xavier. Anong kinuha? Mga laptops at computers ng mga bata. May pinasok na isang alhasan sa Cotabato City. Anong ginawa? Wala. Para lang walang takot eh. So kung wala kang takot, ibig sabihin, palakasan tayo. Security, saan ka naman nakakita na nawala na ang base militar? Meron tayong ilang EDCA sites. At sinabi ni Pangulo dun sa huli nilang pagkikita ng ambassador ng Estados Unidos, you are welcome, you can use whatever. Ano na tayo, no? Are we a sovereign nation? Or are we here to fight the battles ng Estados Unidos? Hindi natin kalaban ang China. May pagkakaiba, may kailangang ayusin, pero certainly hindi para to draw the guns and fight each other. But pag pinapagtibay mo ang Batanes and asking Ibatans to be part of reservist of the nation, ano tayo? Makikipag-away tayo sa gera ng mga Amerikano dahil gusto nilang dalhin ang laban dito sa Asian continent. Parang dun sa lahat na tinanong mo at sa 2 taon nitong administration na ito, gumuho lahat yung 4 na variables. Ma'am Malu, huli na lang mula sa akin. Kapag itong prayer rally tuloy-tuloy ni dating Pangulong Duterte at mga Dutertes, mga personalidad, ito ho ba, ano bang magiging implikasyon?
mas lalo pang magpapahina sa administrasyong Marcos. Bagay, yung tiwala ng taong bayan, hihina na, mawawala na ng kumpiyansa, at yung Dutertes mas lalo pang lalakas. Ano bang nakikita po ninyo? Well, alam mo, wala ako kasing crystal ball na katulad na kay Harry, no? Ako lamang ang tinitingnan ko yung mga certain signs, no? Hihina ba ang administrasyon? Nasa sa kanila kung paano sila lalakas at hihina. Nasa sa kanila kung paano sila sasagot. Alam mo, itong si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan bantayan nila, no? Dahil hindi yan walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic, katulad na nga sabi nyo. Nasa sa kanila yan. Kasi kung hindi nila papansinin yan, lalaki at lalaki yan. Ngayon, kung aayos ng serbisyo, mas magiging mapagkumbaba kisa sa elitist behavior ng leadership natin. Sa tingin ko, medyo yung mga tao magsasabi, bigyan pa natin ng pagkakataon si Pangulong Marcos, no? Wala namang Pilipino ang gusto ay gulo. Tayo nga umabot ng ilang dekada under the father, si McCoy, no? Bago tayo nakita natin ang lakas ng loob na sabihin enough is enough. Pero ito, yung total disregard sa taong bayan, medyo telling yan. So, sa akin, pag nag-snowball, dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan. Mama Lu, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat rin sa inyo. Maraming salamat si Mama Lu Tiquia, isang political strategist at ang founder and CEO ng Publicus Asia, mga kapartner. Ayan po si Miss Malu Tiquia, ang ating idol, no? Napakagaling talaga niya, no? Magaling siya magbigay ng kanyang analysis. Itong the best, no? The best talaga siya sa as political strategist, mga kaibigan. Sa totoo lang, guys, sino ba nag-umpisa? Sino ba nag-umpisa ng gulo? Oh, 'di ba? Tayo ba? Mga Duterte ba? Si VP Sara ba nag-umpisa ng gulo? Siya ba naghamon? Siya ba ang sinisira? Siya ba ang naninira? Hindi po. Tahimik po si Digong, tahimik din si VP Sara. Lalo na si tatay, na nahihimik sa Davao. Nagre-retire na siya. Retirement, nag-i-enjoy na lang siya sa kanyang retirement. Nagmumotor-motor na lang siya. Namamasyal siya. Wala po silang ginagawang gulo. Wala po silang ginawang away dito. Hindi po sila ang nag-umpisa. Ang nag-umpisa lahat niyan, etong si Tambaloslos at si Ahas. Diyan umikot. Itong tatlong kagwang sa kamera, nakikigamit na lang yan, nagagamitan na lang sila. Tambaloslos, saka tatlong kagwang, naggagamitan silang dalawa. Ayan o, palitan sila. Plastikan, kumbaga. Pero hindi po nag-umpisa ng away si Pangulong Duterte, si Tatay Digong. May edad na yung tao eh. Medyo may matanda ng tatay natin. Manggugulo pa ba si Tatay Digong? Kaya po siya lumabas doon sa prayer rally sa Davao at nagsalita siya ng maaanghang na mga salita dahil po out of exasperation. Diba? Galit siya eh. Dahil hindi nyo inayos ang Pilipinas. Pero kung sasabihin nyo na ang nag-umpisa ng gulo, ang mga Duterte, mali po yun. Dapat kasi pababain nyo na sa pwesto si Tambaloslos. Hindi nyo kasi pinababa eh. Diba? Ginugulo nyo lalo ang Pilipinas. Lalo na yung kay Bantag. O balikan natin si Bantag. Anong nangyari doon? Marami pong nagre-request. Marami pong mga kababayan natin na
nagdi-demand na sana man lang ano sa Senado si Bantag para marinig natin si Bantag. Hindi nila ginawa 'yon. Punta naman tayo kay Teves, ganun din. Requested din 'yun. Na sana man lang madinig yung side niya. By Zoom sa kamera. Anong ginawa nila? Hindi rin nila pinakinggan. At eto naman ngayon. Etong nangyari kay Pastor. Ganun din. Same pattern lang, guys. Hindi nila pinakinggan. Tapos ngayon sasabihin nyo, nanggugulo, Duterte, nanggugulo daw sa bayan, nanggugulo daw sa administrasyon. Hindi po sila nanggugulo. Inaayos lang nila yung kamalian or yung imperfection ni Kuting dahil hindi naman siya ang naging Pangulo. Ang Pangulo talaga natin si Ahas, si Galema, si Medusa, si Valentina. Dami pangalan. Grabe. Di ba? Di ba Chinita Santillan? Si Santillan. Hi, Ella Carino. Thanks. Have a blessed, beautiful day to you. Elena Calapis. Ayan. Tapos sasabihin nyo, magulo tayo, magulo ang mga DDS, magulo ang mga supporter ni Duterte. Hindi po kami magulo. Tahimik nga kami. Di ba? Inumpisahan nyo eh. Siyempre, pag siniraan nyo si Pipi Sara, sasagot kami. Pag siniraan nyo si Digong, sasagot kami. Siyempre, mga ano namin yan eh. Yan yung mga future leader natin yan. Tapos sisiraan nyo lang. Kasi ang gusto nyong maupo, magnanakaw. Ang gusto nyong umupo, hindi nagsasalita, puppet. Gusto nyo kasi, kinokontrol nyo kasi. Gusto nyo yung nakokontrol nyo. Pag sinabi nyong kaliwa, kaliwa. Pag sinabi nyong kanan, kanan. Pues, ang mga Duterte hindi ganun. Ang mga Duterte ay talagang born to be a leader. May leadership po. Diba? Tingnan nyo si Baste, oh. Tingnan nyo si Baste. Sa bagay, napakinggan nyo naman si Baste, diba? At nakita nyo siya kung paano siya mag-deliver ng kanyang speech. Kahit alam natin, Bisaya yun at marami kong hindi nakakaintindi. Pero, tingnan nyo naman. Pag siya ang nag-speech, direct po sa mga taong bayan. Wala pong pasikot-sikot, walang binabasa, walang paligoy-ligoy. Direct to the point. Parang si Attorney Harry Roque, di ba? Walang binabasa, walang direct to the point din si Attorney Harry Roque. Ganon din si Tatay Digong. Pareho sila, guys. Yan ang brand of Duterte, no? Brand of leadership ng mga Duterte. Kaya kayong mga dilawan, mga kakampwet, mga budol-budol, kayong kampo ni Butod, kampo ni Kuting, kampo ng mga kagwang, sisihin nyo yung mga sarili nyo, hindi kami. Di ba? Kasi, kung ano-ano na lang mga pinagsasabi nyo sa mga Duterte. Samantalang, nung panahon ni Duterte, talagang nanghuhumaling pa kayo. Talagang iniidolo nyo si Tatay Digong. Tapos bakit nyo biglang sisiraan ngayon? Na hindi nga siya ang Pangulo eh. Si Tatay Digong, hindi siya Pangulo ngayon. Pero si Digong ang tinatarget nyo. Si BP Sara ang target nyo. Samantalang hindi naman sila ang Pangulo. Mariosep Giahak. Dapat ang tatargetin nyo ang leader, ang Pangulo. Kung tama ba ang kanyang pamamalakad. Well, sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman tayo namimintas, no? Hindi naman lahat wala naman perfecto, sabi nga nila, di ba? Walang perfecto. There's no such thing as perfect na tao, wala po. Lahat tayo may imperfection, lahat tayo may mali. Hindi po namin sinabi na perfect po si Kuting, hindi po namin sinabi 'yun.
Ang sa amin lang, sana man lang, he has to act, no, as the leader. He has to act as the president. Hindi niya pinapakita eh. Feeling kasi namin, may nagmamando sa kanya sa likod niya. Para siyang hinahawakan dun sa likod. Para siyang disusi. Na pag hindi mo niriwain yung susi, hindi gagalaw. Nye, 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 nye. Parang robot ba? Ganun lang. Di ba? Tama? Di ba, Chrissy Brooks? Hello, Chrissy Brooks. Si Butod, Commander-in-Chief. Di ba? Hindi naman kasalanan ng mga Duterte yan. Hindi rin kasalanan ni VP Sara yan. Pero bakit naumpisa o bakit po na-invento ang tambaluslos or tambalolo na lang? Tambalolo, hindi na tambaluslos. Oh, bakit ba naumpisa or nag-umpisa yung tambalolo na yan? Oh, bakit? Dahil nga kay tambalolo. Kay Specker. Kasi na-paranoid siya. Oh. Mga hanggaw kayo ba? Mga hanggaw. Diba? Tapos sisisihin po tayo. Sinisiraan daw natin yung administrasyon. Imbis na tumulong tayo. Anong tulong? Anong gusto niyong tulong? Hindi ba sapat yung nabudol kami? Hindi pa sapat yun sa inyo? Hindi ba sapat yung binoto namin siya dahil akala namin magaling siya na leader? Hindi ba sapat yun? Sa bagay, nabudol nga tayo. Mga buang. Ayan po mga kaibigan, no? Pasensya na kayo guys, medyo mahaba yung video ni ni Miss Malutikia. Pero at least naintindihan natin guys. Nabigyan po tayo ng mas malinaw na paliwanag kung bakit po yung sinasabi kasi ng mga kalaban dyan, no? Naduwag na daw si Digong. May nagsabi nun no? Sino ba yung nagsabi nun? Naduwag na daw si Digong? Oh, may nagsabi nun. Naduwag na daw si Digong. Nagbago na daw ang tono. Oh, pero ano sinabi ni Miss Malutikia? Oh, pinaliwanag na niya. Tama lang ang kanyang ginawa. Tama lang ang kanyang speech. Tama lang ang recipe. Kumbaga parang ganun yun eh. Perfect recipe. Kasi po mga kaibigan, di ba sinabi ko na sa inyo kahapon? Bago pa sinabi ni Miss Malutikia yan, sinabi ko na sa inyo kahapon. Ang mga Duterte po, nagbe-base yan sa lugar. Tinitingnan din nila kung saan sila. Hindi yan banat lang ng banat, banat ka lang ng banat ng banat. Kailangan tumitingin-tingin ka sa mga paligid mo. Kasi matatalino ang mga Duterte. Kung systematic sila guys eh. Kasi alam ni Duterte, ando siya sa Cebu. At alam niya ang Cebu, nagpaliwanag na kasi si Mayor Mike kung ano talaga ang adhikain niya. Kaya po si Duterte, mahinahon lang. Di ba? Tinitimpla lang niya yung sarili niya. Nilulugar lang niya ang sarili niya. Pero hindi po yun naduduwag. At hindi rin yun nagbabago ang tono. Never. O, di ba sabi ni Mas Malu? Kahit si Miss Malutikia. O, political strategist na yan. Ganon din sinabi niya. Kung ano yung sinabi ko, ganon din sinabi niya. Ibig sabihin, tama yung reaction natin. Tama yung observation natin. Kasi minsan guys, sabi nga sa English, no? Sometimes you have to choose your battle. Oh, di ba? English yan, ha? Oh, hindi lang bira ka lang ng bira. Oh, di ba? Matalino nga eh. Matalino si tatay. Sinisiraan sabi ni Manisande Escolano, sinisiraan ng admin, wala nang sinisiraan, sira na. O sira na talaga yung admin. Okay, sa mga hindi pa nagtuslok dyan, beke naman. Yung mga bagong dating dyan, beke naman magtuslok-taslok tayo guys. Libre po magtuslok, at libre din mag-share ng video
Libre din mag-subscribe. Ayan. Tuslokin. Josefina Sales. Hello. Ayan. Correct ka, foodie. Ayan, sabi ni Josefina Sales. Elizabeth Xiao. Kay Tambaboy. King Tambalolo. Oy, Tambalolo. Tawag natin sa kanya, Marino, ha. Ayan. Beta Galban, Marino. Casey Ruiz. Burrs. Prayer rally nga, prayer. Prayer nga. Prayer. O, kaya nga nagdasal si Attorney Harry Roque. Si Pina Sales. May mga tao kasi sa mabigyan lang ng 1 kilo ng bigas na mabaho at dilatang lasang kalawang. Tanggap lang sila, di naman sila yumayaman. Yes, Josefina Sales, I agree. May tao talagang ganun. 334 likes, ayan. Kampihan ang katotohanan. Sada Escolano, sinisiraan ng admin. Walang sinisiraan ay sira na. Correct. Antayin natin ang June 30. Goodbye, Kuting. Casey Burrs, paano tuslokin? Norberto Fuentabella, ayan, tuslok na. Lailani Garcia, Sir Foodie, yung mga trolls, BOBO, ang mga jutak nila, mga jutang ginina. Yung mga trolls, mga jutang ginina nyo. Josefina Sales, sana nga Crazy. Oo, no? Crazy Brooks. Antayin natin yan, Crazy Brooks, ha? 350 likes na, sabi ni Bete Galban. Sa mga hindi pa nagtuslok dyan, yung mga bagong dating, beke naman. Pagmumukha nga lang ni Lisa Smugs, sira na ang gobyerno. Tama. Oo, sa mukha lang niya, Parang sikutin nga, parang nahihiya pa sa kanya, Parang ayaw niya dalhin sa mga travel niya si Butod, Parang kinahihiya niya si Butod. Mahirap daw magdala ng katulong, sabi ni Kuting. Bete Galban, 362 likes. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Tuslok lang kayo, mga kaibigan. Ayan, si Elizabeth Xiao, Josefina Sales, dala ng kahirapan. Ayan. Syempre, dala ng kahirapan. Ganun talaga. Tanggap na lang ng tanggap. Syempre, kumakalam ang sikmura. Wala din naman mga trabaho. Wala maayos na trabaho. Ganun talaga, guys. Ayan, 366 likes, Beta Galban. Tama lang si Tatay Digong kasi prayer rally ang tema. Chinita Santillan. May pitik naman. May pitik naman. Hindi naman lahat na may pitik din naman. Andyan si Harry Roque, andyan si Baste, andyan si Glenn Chong. Di ba pitik-pitik din naman sila? Ella Carino, the end is near, Kuting. Next sa Luzon na ang prayer rally. Malamang Ella Carino, hindi lang natin sure. Chrissy Brooks, Josefina Sales, this is the meaning of the last portion of PRD speech, which she said, the fiesta of San Pedro, that will take 2 days. The deep meaning is 2 years na si Kuting by that time. Lailani Garcia, sabay nila, dila ang Butod. Si Butod pa, dila pa yun, Kakahiya, Josefina Sales, ang taong bayan ang maghihirap talaga, walang malasakit itong Pangulo nila. Opo sir, mukhang ang katulong si Lisa Smugs. Edna Tombale. Kaya nga ayaw niyang bitbitin si Smugs kasi mukhang katulong, Pasensya na po sa mga katulong dyan, wala po tayong ibig sabihin nun, Sa mga kasambahay pala. Kasambahay. Hindi na pala katulong ngayon, kasambahay na. Hi, morning, nakalike na. Gloria Smith, maraming salamat. Any 71 DVO, which nabutod at may ikog yan si Lisa Smugs. Reynaldo Elorpe, naniniwala kasi kayo sa mga promise nila ngayon nga, kababayan natin ang naghihirap. Sila travel ng travel. Iniisip ang mga mahihirap na kababayan. Hindi sila nag-iisip. Kulang sila sa pag-iisip. Kaya nga, huwag na tayo magpabudol. Kaya sa susunod, alam nyo na. Alam nyo nang gagawin nyo. Di ba?
Sa susunod guys, ilista nyo na yung mga pangalan, huwag nyo nang iboto. Edna Tombale, ayan, si Chinita Santillan, waiting kami sa prayer rallies in Manila. Yes, no, sana sa Manila na para sabay-sabay tayong lahat. Elena Calapis, joke admin, isip mo may prayer rally. Tinapatan ng concert, see how the devil works with this administration. Iba talaga pag devil's advocate na decency. Unbelievable counterpart. Yes, Elena Calapis. 380 likes. Beautiful ban. Maraming salamat. Elizabeth Xiao, kaya nga nangako sa gusto ninyo, to pa rin, demanding. Kasi nga, ganun talaga ang, alam ko guys, ang election kasi, full of pangako yan, no? Alam naman natin yan. Talagang sasabihin nila, kahit yung no? Yung mga biro-biro na, magpapatayo tayo ng tulay. Magpapatayo tayo ng tulay. May sumagot naman, Mayor, paano tayo magpapatayo ng tulay? Wala tayong ilog. Sabi ni Mayor, magpapagawa tayo ng ilog. Di ba? May maganon eh. Joke lang yun, pero it's a metaphor, no? Talagang nangyayari yun, guys. Kahit hindi totoo, sinasabi nila. Kasi yan eh. Nare-register ng tao yan eh. Kung sabihin mo, pangarap. Di ba? Sige, sabihin natin pangarap. Kasi sabi nga nila, pangarap nga daw, hindi daw pangako eh. Sige, pangarap. Sabihin ko sa inyo, kunwari, tatakbo ako, sabihin ko sa inyo, pangarap natin, 20 per kilo ang bigas. Siyempre, hindi naman lahat ng tao attentive. Ang iniisip kagad ng tao, pagpasok sa tenga, pag-process sa utak, sasabihin tao, wow, pag nanalo siya, yung bigas natin, 20 per kilo na. Di ba? Kahit sabihin mo, pangarap lang, pero hindi na nila maisip yun. Kaya ang mga tao nag-expect. Di ba? Yun naman pala, pangarap, hindi naman pala pangako. Pangarap pa yan, pangako mo yan, pero sinabi mo na. Lumabas sa mga bibig mo. Kasi nga, election eh. Election. Kailangan mong mangako. Pero anong nangyari? Napako. Pero tingnan mo ginawa ni Tatay Digong. I-compare mo yung kay Tatay Digong. Wala po siyang pangako. Ang sinabi lang niya, yung plataforma niya. Droga. Peace and order. Yun lang. Corruption. Yun lang. Wala na siyang ibang sinabi. Di ba? Kaya ngayon, sinisingil ka ng mga tao sa 20 per kilo mo. Kasi sinabi mo eh. Dapat pala hindi mo nalang sinabi. Joseph. Jimmy Calmada. Ayan, si Peter Galban. Winnie Kalingasan. Hello, watching from Hong Kong. Ay, mga taga Hong Kong, mega love shoutout. Winnie Kalingasan. Annalie Jacinto, like done. Si Pinasales. Tratuhin sana ng maayos ang taong bayan, nang magiging maayos ang gobyerno. Huwag kasing makasarili. Yes, Josefina Sales, I agree. Tama po kayo. Jimmy Calmada, bakit po hindi nyo makasuhan si Ontiveros? Dapat po matanggal na yan sa pwesto at makulong. Dapat lang sa kanya. Shame, shame, kasambahay. Ayan. Chrissy Brooks, kasambahay. No? Reynalda Elorpe, during election, sinabi na 20%. Nasaan na? Teodora Antonio, kahit anong gagawing paninira kay PRD, nandun sa puso ng tao. Marilyn Fajaret, yung pangako naging scam po. Yes, tama. Naging scam talaga siya. Kaya nga sabi ni Baste, scam yan, scam. Budol, kumbaga budol. Nabudol ka. Elizabeth Xiao, natawa ako sa iyo, foodie. Net, pero seriously, nakakaawa ang bansa Pilipinas, maraming maghihirap. Ay, oo nga. Elizabeth Xiao, tama po kayo. Tamang-tama po kayo. Nakakaawa talaga ang bansa natin. Kasi nga, ang mga mayayaman lalong yumayaman. Ang mga mahihirap lalong humihirap.